sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y manal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa matalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayo magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Upang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa panahon ho ngayon, no, sa social media, lahat gusto nating i-post. Lahat gusto nating ipakita sa tao na mabait, darasal, masipag. Pero magandang paalala din sa atin, no, ng ating ebanghelyo. Sana kung gagawa ng kabutihan, mas mainam na lang na Diyos ang nakakaalam. Hindi mo na kailangang ipagsigawan sa buong mundo kung may ginagawa kang kabutihan. Kasi kung gano'n ang ginagawa mo, hinahanap mo lang yung pansin ng tao. Hinahanap mo lang yung like nila. Gusto mo lang masabing mabait ka. Pero pag tumitingin tayo sa Diyos, siya na nakakaalam ng laman ng puso natin. Siya nakakaalam ng intensyon natin. At kung ang intensyon natin sa paggawa ng kabutihan sa kapwa natin ay talagang totoo at busilak,
Maganda paalala sa atin ang Ebanghelyo na sapat nang nakakaalam ang Panginoon. Na siya ang gaganti ng kabutihan natin nang walang nakakaalam. Lalo na ho sa panahon ho ngayon, gusto natin lahat pinopost. Lahat nakakaalam. Pag konti yung likes at shares, nalulungkot. Kaya gusto maging viral, gusto maging trending. Kahit yung ginagawang kabutihan, gusto nating maging trending. Pero sana, bilang mga lumalago sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, huwag natin naisin ang mag-trending sa kapwa natin. Huwag nating habulin yung mga like o mga share ng kapwa natin. Pero mas mahalaga sana sa buhay natin, how does God see your life? Paano tinitignan ng Diyos ang buhay mo? Anong laman ng puso mo pag umaharap ka sa Panginoon? At ito sana yung bigyan diin natin. Ito sana yung bigyan pansin natin sa ating paglago sa ating pananampalataya, na ang ating pagsasabuhay ng pananampalataya natin, ang ating pagkakawang gawa ay sana'y hindi maging pakitang tao lamang. Kung hindi, ang ginagawa natin ay ginagawa talaga natin dahil gusto nating iunat ang kamay natin at makatulong sa kapwa natin. Not for the likes of others, but for the like of God. And Diyos sana ang pumuso ng ginagawa mong kabutihan na siyang nakakaalam ng laman ng puso mo. At yun sana yung naisin natin. Yun sana yung mas bigyan diin natin sa buhay natin. Hindi yung komento ng ibang tao, hindi yung approval ng ibang tao. Pero sana sa ginagawa natin, pagsasabuhay ng pananampalataya, ang bigyan nating papuri lagi ay ang Diyos sa buhay natin. Magandang paalala, magandang hamon din sa atin bilang Kristiyano. Kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya kay Jesus Nazareno, kung paano tayo buong puso na makatutugon sa Kanya na may pagmamahal at may paglago sa ating pananampalataya. Amen.